6. Altogether, begin. For Thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all people that are upon the face of the earth. So tayo po ay kung pumigit. And let us pray. Heavenly Father, thank you, O God, sa umaga pong ito that you've given us panibagong lakas, panibagong pribileyo, panibagong pagkakataon para po kami ay makapakinig ng inyong salita. Lord, dalayan ko po na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng attitude to come to you, to bring you all our burdens at lahat po ng mga nabibigatan, Panginoon, ay iwan ito sa inyo sapagkat ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng kagaanan sa bawat problema, magbibigay ng lunas sa bawat problema. At ikaw rin, Panginoon, ang magkakapagtatama ng aming landas kung ito ay naliliko, kung ito ay namamali. Tulungan niyo po kami na maunawa ng salita mo, na makita rin namin kung gaano mong pinagpapahalagahan ang isang tao na nagpapahalaga rin sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. I pray for this message that the Holy Spirit will empower me as I preach your word. And ikaw, Panginoon, ang magbigay po ng panibagong lakas sa bawat isa sa amin to face our lives na mas matatag, mas matibay dahil po sa inyo salita. Salangin po namin ito in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. So makakaupo na po tayo. At alam nyo, sabi ko nga kanina, we will find out kung gaano ka ka-special. Na-feel nyo na ba minsan na maging special? Amen. Labas muna natin yung special child. Baka kasi yung pumapasok sa isip nyo. Opo, pastor, minsan, lalo na pag babae ka, parang special child ka kasi kung ano-anong naiisip mo, kung ano-anong ginagawa mo, kung ano-anong nararamdaman mo. But labas muna natin yun. Let's take the word special not on a joke or laughing matter. Pero kunin natin yung word na special sa talagang meaning nito. Kasi pag sinabi mong special, ayan, nakalagay po dyan, means readily distinguishable from others of the same category. Okay. For example, merong mga linya ng cake dyan. Hilera na cake. Pare-parehong chocolate cake yung cake. Pero yung kontis, chocolate, pero mango. So in short, mango bravo. So dinami ng cake doon. Na pare-parehong chocolate cake. Who will first get your attention? Siyempre, yung kontis pa rin. At sa iba pang mga bagay, pag yung mga bagay ay special, hindi ba mapapansin mo yon sa una pala? Amen. At ito, tandaan natin pag special, ibig sabihin, naiiba po yun kaysa sa pangkaraniwan. Doon sa verse na binasa natin, bagamat ito pong Deuteronomy is more of Israelites. Pansinin natin, for thou art a holy people, kasi pag sinabing holy, ang ibig sabihin po niyan is separated. Inihiwalay. Mga inihiwalay. Separated. Holy people unto the Lord thy God. Kayo ay mga banal sa inyong Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos ay pinili kayo na maging mga espesyal na tao para sa kanyang sarili, higit sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Friends, brothers and sisters, I just want to tell you this morning, na special ka. Amen. Amen. Isa kang espesyal kasi pwede mong maramdaman na sobrang baba mo, sobrang liit mo, or sobrang you're nothing. Kung i-compare natin sa Diyos, yes, totoo yung nararamdaman mo na yan. But if we compare ourselves to people around us, do you still feel special as a believer? Amen. Amen. Kasi ang sabi po ng title natin, it's special to be a believer. Amen. Amen. Espesyal ang maging mananampalataya. Ngayon, kung mananampalataya na kayo sa umagang ito, it is no doubt that you are special. Why? Because people are, just like what I said, others of the same category. Distinguishable. Makikita mo yung palatandaan, makikita mo yung kaibahan, makikita mo yung paglutang. Natin na literal na paglutang, baka mamaya may gumagano sa inyo. Ang sinasabi po natin dito is ikaw, natatangi ka, naiiba ka, at hindi ka pangkaraniwan sapagkat ikaw, sabi ng ating verse, special people at yourself above all people.
Di ba, pastor, mga pang-Israel lang yan? Remember this, di ba? Talaga naman ang kaligtasan sa mga taga-Israel lang dapat. But because of their disobedience and unfaithfulness, binigyan ng Panginoon ng chance yung mga Gentiles, which is us, doon sa salvation. So the Lord also sees us as special as them. Why? Yan langit naman open din sa atin. Bagamat natatangi ang bayang Israel sa puso ng Diyos, Israel is the unfaithful wife of God, but the church is the soon-to-be bride of Jesus Christ. Amen. So let me remind you this morning that you are special. You are as special as what God is teaching us in this text. Alam niyo po, special kayo. Kaya lang minsan nakalulungkot na ang daming bagay ang mas napipili natin kaysa doon sa totoong nagpapahalaga sa atin. It is God who values us more than we could imagine. Minsan, ang babae kaya madali niyang naibibigay yung lahat o kung ano man, it is because she feel value. Lahat naman ng tao hinahanap yung pagbabalue. You are feel validated pag ikaw ay isang tao na meron nagpapahalaga sa'yo or nag-e-effort sa'yo. To be more specific. Pero tingnan nyo, the Lord gives special treatment for those people He wants to be with. Sabi ko nga, naramdaman niyo na ba mabigyan ng special treatment? Yung tipong halimbawa, may birthday surprise sa likod ng sasakyan. Meron na ba nakaranas nun sa inyo? Meron na ba? Wala pa daw. Sabi nung talagang may video pa rito. Tingnan natin. Pag birthday mo, di ba feeling special ka pag birthday mo? Kasi may mga tao nagbibigay ng pagpapahalaga sa iyo dati. Parang nakita ko rin yun eh. Umiiyak pa siya. Kala ko umiiyak dahil doon sa bouquet ng pera eh. Umiiyak daw doon sa bulaklak kasi first time niya raw nakatanggap. And it's so nice to be treated that way na parang special na special. Kung nakakain na kayo sa Vikings, pag birthday mo, di ba libre ka? May pa-cake pa sila pag birthday mo. Kaya lang, doon sa maliliit na bagay na gano'n, natutuwa tayo. But little did we know na ang tagal na nating espesyal sa harap ng Diyos. Ang tagal na po nating nakakaranas ng special treatment sa Panginoon. But we do not appreciate it because we do not find such treatment kasi ang hinahanap natin ganun ay yung nagmumula sa tao. Well, to tell you, people can treat you special, but they can also hurt you in a bad way. Amen. Pero ang Panginoon, He always treats us special, but ano yung nakukuha niya? Does He get the special treatment that we wanted? Gusto ba na, ang Diyos ba nakakaranas ng ganong special treatment mula sa atin? Umiiling si Sanjo. Sa itsura na lang. Sa ater mo na lang ngayon. Yan bang ater mo, yan yung itsura mo na magpapakita kay Lord. Kaya nga dun sa church natin, sinasabi ko sa inyo, kayo magsusot ng sexy. Kasi hindi naman yan ang itsura nangaharap sa Diyos. Yung mukha mo. Marami ka problema or kung ano man, yes. Pero kung haharap ka sa Diyos na ganyan ang mukha mo, what would God feel? Yan, dapat pastor pa yung lagi. Yan mo. Yan, yung mga mukhang ngiti ni John Vic, yan. Yan, yung mga magandang iharap eh. Kung haharap ka sa Panginoon, tapos, well, diba, kahit naman ikaw makikipagtagpo ka, makikipag-usap ka, tapos mukhang nakasamba ako yung ihaharap sa'yo, would you be happy to meet or to talk to that particular person? Hindi po eh. Ako pa naman, magaling akong bumasa ng mata. Kahit naka-face mask kaya, alam ko kung sinong nakangiti sa hindi. Nakasaan dyan? Tingnan nyo ha.
Israel is God's chosen nation. What more can someone expect when he chooses to believe in God? Special ka kay Lord. Pero ano pa kaya yung nag-iintay kung ikaw din naman, pipiliin mo rin si Lord? Bagamat sabi ng Bible, we have not chosen me, but I have chosen you. Ang Diyos talaga ang namili sa atin. Pero, pwede mo rin piliin hindi siya paniwalaan. Pero dahil pinili mo siyang paniwalaan, ano pa kaya yung pwedeng mag-abang sa'yo? And if a believer choose to treat God special, then how special the life of a believer can be? Gaano pa kaya magiging ka-espesyal ang buhay ng isang mananampalataya? Ang preaching na ito, naglalayo na ipa-appreciate naman sa atin yung ating katayuan bilang Kristiyano. Okay? There are many things that we should consider, pero kumuha lang tayo ng ilan para naman ma-appreciate mo sa buhay mong yan na well-treated ka sa Diyos. And you don't find such treatment to any substitute. Minsan kasi ang tawang problema natin, gusto natin yung Diyos na magpapasaya sa atin. Yung Diyos na magpapasaya sa atin, yung Diyos na ibibigay yung gusto mo. It is not the biblical God na itinuturo po sa atin ng salita ng Diyos kasi hindi po tayo ang papasayahin ng Diyos. Tayo po dapat ang magpapasaya sa Diyos. It is us who will please God and not God who should please us. Because wala po siyang obligasyon para tayo ay bigyan, pasayahin, at biyayaan. Pero dahil sa kanyang katauhan, dahil sa kanyang karakter, God treats us special. So, 4 na bagay po ito. O, 3 bagay muna pala. Medyo nalagpasan ko to. Sorry. 3 levels of God's treatment. Una, yung tinatawag nating favor. Ano ibig sabihin ng favor? God is giving whether you're faithful or not. Nagbibigay ang Panginoon. Tapat ka o hindi. And that is favor because those people, the unbelievers, are even receive free gifts from God. Kahit hindi po sila mananampalataya. Unbeliever can still breathe air without charge. Diba? Paano kung hindi ka mananampalataya? Bawal ka huminga. Maybe they all perish. Kasi hindi sila pwedeng huminga. Mga unbelievers sila. So the people will forcefully believe in God. Kasi kung hindi, mamamatay sila. But that is the same idea. Kahit hindi ka pilitin ng Diyos at hindi ka nanampalataya sa Kanya, you will still die in your sins. And you should remember na lahat ng tao ay binibigyan po ng favor ng Diyos. Iba-iba nga lang din yung level ng favor. May tinatawag tayong surviving favor. Yan, yung pabor na binibigyan ng Diyos para na patuloy na mabuhay ang tao. Meron naman tinatawag tayong great favor. Yung grabing pabor ng Diyos na talagang lahat ng kanyang gawin ay nagpa-prosper. Siyempre, gusto nating makarating sa ganung level ng favor ng Diyos. But there is a way to be like that. Hindi naman yun magic eh. Hindi naman yun yung anak mo. Ang hina na nga mag-aral, ang tapad mo sa bahay, bibiyayaan mo pa. Pero ibibigay mo pa rin yung kailangan ng anak mo kahit gano'n ang karakter niya, di ba? Ganyan din po ang karakter ng ating Diyos. Bagamat tamad tayo, bagamat mababa ang ating mga marka sa paglilingkod sa Kanya, He still provides, He still give what the needs of everyone. Kasi alam ng Panginoon na kailangan nating mabuhay. Pero mas lalo yung pabor niya doon sa mga talagang sumusunod sa Kanya. And the Bible tells us na pag tayo po ay masururi sa Diyos, ang Kanya pong blessing ay hindi po sarado. So, favor Pangalawa is freedom. For those who follow the special passes of the gospel, eto, yung naligtas ka na. Eto na, andito ka sa level na ito, yung tinatawag nating mid-level. Yung freedom, ang ibig sabihin po nito, ay napalaya ka na sa pagkaalipin sa kasalanan. Kaya nga dapat natin titignan na kung ikaw ay laging nagkakasala, the same as before, maybe you are not yet free from domination of sins. Ang ibig ko sabihin, pag naligtas ka na, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, dapat hindi ka na alipin ng kasalanan mo. Nilalabanan mo ang kasalanan mo, bagamat nalalaglag ka paminsan-minsan or baka madalas pa. Pero nilalabanan mo pa rin kahit patuloy kang nadadapa. Pero kung nabubuhay ka talaga doon at hindi ka nagkaroon ng tunay na pagbabago, ay napakahirap sabihin tayo tunay na naging mananampalataya. Sapagkat ang tunay na nananampalataya ay nagkakaroon po ng banal na espiritu na siyang lumalaban sa lahat po ng mga temptasyon sa ating buhay. Ngayon gusto ko kayong dalhin sa number 3, yung flight.
Flight, just for the sake of alliteration. Flight. Pag sinabing kailan ang flight mo, ano naiisip nyo? Yeah. Biyahe. Lilipad. Mahirap na ba yung sabihin kailan ang flight mo tapos nakataxi ka? Mapulima kung papunta ka ng airport. Pag sinabing flight, it means you will soar and you will rise. Palipad yan eh, paangat. Ha? Ito po yung level number 3 ng pagtrato ng Diyos. Kasi pag tinrato ka ng Diyos sa ganitong level, ibig sabihin yun, pataas ka na talaga. Nakikita mo ang mga kapantay mo sa baba. Nakikita mo silang nasa ilalim mo. At nakikita mo sila ang tumitingala sa'yo. Kaya wag kang magpapalda. Ang sinasabi ko po dito is this for those who treat God special too. Ito yung hindi ka lang bastang mananampalataya. Ito na yung tipo na mananampalataya ka at para sa'yo, lahat ng bagay basta tungkol sa Diyos, special mo rin itatrato yon. Special din ang tingin mo doon. Special mo rin gagawin nyo. Ngayon, kung tinatawag natin ng ating kanta, song offering na lang, hindi na kasi natin tinawag na special number, hindi naman special. Wala naman. Hindi na nga special, basic na. Kaya pag sinabi natin special, ito yung pati trato mo sa Diyos, special na rin talaga. Hindi lang ikaw yung nakakakuha ng special treatment mula sa Diyos, ikaw din mismo, nagbabalik ka na ng special treatment para sa Diyos. Teka, Sunday ngayon. That is the day that you always look forward to. Ahead of the week, Sunday lang yung pinaka-aabangan mo. And syempre, pare-pareho tayo, Monday yung pinaka-hate mo. Pero, pag Saturday pa lang ng gabi, dahil special na araw yun, di ba? Parang outing lang. Paano kaya kung Sabado ng gabi, December 25 yun, di ba? Siyempre, bukas na yung outing. Baka naman may naka-impake na sa kanya, naka-ready na yung pang-swimming. Baka naman may mga ganun na sign. Naka-ready na yung pang-swimming, kompleto na. Kasi 12 ngayon. Ngayon mo i-check out yung binili mong kung ano. Pera. Check out lang. Well, pag check out mo na, tapos na yan eh. Okay, darating na lang sa bahay. Oh. Pa, bayaran mo pa. Pero alam nyo po, ito yung pinakamataas. Yung ikaw rin, mataas na at special na yung trato mo sa Diyos. Mahirap kasi na sabihin na gusto mo ng blessing, pero yung trato mo sa Diyos, hindi nagbabago mula noon. Ang trato po sa Diyos, siya dapat ang pinaka-special na, siya ang pinaka-nakaka-deserve ng pinaka-special na pagtrato mula sa atin. Minsan, di ba ito sa mga boys, sa mga girlfriend natin, ayaw natin padadapuan sa langaw, sa lamukla. Ano na tayo magawa? Special na trato natin dyan. Ihahatid natin, susunduin natin. Kahit hindi ka naman talaga sanay sa gano'n. Lalabas mo yan, bibigyan mo ng kung ano, tuwing ikapetsa ng mansari. Amen. Kasi special treatment mo eh. Pero matanong ko lang, nagawa mo na ba yung ganong effort sa Diyos? Nakapag-effort ka na ba ng ganon sa Diyos? O kung ikaw naman, babae, syempre, lalabas kayo ng boyfriend mo, syempre lahat ng gagawin mo pagpapaganda, gagawin mo talaga. Ha? Kung ano-anong sabon na ginagamit mo, kung ano-anong pamahit para lang maging maganda ka sa paningin niya kasi ayaw mong palitan ka niya eh. Yung mga sipit sa bahay niyo, nawawala, hinahanap ng nanay mo, nasa ilong mo pala. Ginagawa mo lahat, syempre, para maging maganda ako sa kanya. Baka palitan ako nito eh. Pero tinan nyo yung effort ba na gano'n ay i-apply mo na para sa Diyos? Yan ang problema natin. Kaya hindi tayo maabot sa flight. At naiiwan tayo ng biyahe ng blessing. It is because we do not treat God as special. Ang Diyos po ang pinaka-deserve na trato natin ng espesyal. Higit sa kanino man, higit sa ano. Kahit sa misis mo or sa mister mo. Dapat mas special. Uy, pinagluto kita ng paborito mong ulam. Ano ang special na sinigang? May gata. May gabi. May kangkong. Ang pang-asim. Ang pang-asim, hindi yung instant. Sampalok talaga. Tapos hindi lang basta buto-buto. Talagang laman ng baboy. Kung ako kasi, more of sinigang na hipon ako. Ayoko ng baboy. Kaya, bless ka, bless. Sampalok talaga.
Tapos hindi lang kako, may gabi, ano pa, may okra. May ako na. Tanong. Oh, pero pagka hipon naman, hindi gabi, alam ko hindi gabi, ano ba? Hindi po gab. Labanos. Labanos ang hinahalo. At ang daming gulay. Punta kayo ng karinderya. Pang-asim na instant, buto-buto, konting kangko, yun na yun. Tapos maraming sabaw. Pero magkano mo mabibili yung, punta tayo sa unang punto, sige, pasok na tayo, para matuloy-tuloy. It's special to be a believer because special is expensive. Amen. Ang special po, laging mahal yan. Amen. Yung halo-halo nga na may ice cream. Sa halo-halong kanto, kung bibili kayo, mais, sago, gulaman, yelo, gatas, tapos. 5 piso. Konti halaya. Subukan yung bumili doon sa Benz. Ay, grabe. Kung gusto nyo sa Benz, punta kayo doon sa may Gmats, merong Benz doon. Doon naman sa may Pure Gold, meron din doon. Benz halo-halo. Favorite ko yun. May sili, Pastor. May sili, may optionals, may sili, wala. Pero yung halo-halo doon talagang, yung yelo niya, hindi basta-basta yung yelo ginanon. Hindi, yung yelo niya parang pulbos siya. Tapos creamy siya, tapos ang sahog niya ay nasa 15. May ice cream at may steak o pang nakatusok yon. May payong pa sa tabi. May pagnabaran. Ngayon, tingnan natin ang presyo. Sa halo-halong kanto makakabili ka sa halagang 20. May taglima pa nga. Pero yung halo-halo doon sa Benz, it will cost you 120 pesos. Yeah, 120. Just for one glass halo. Kahit saan po kayo pumunta, mahal po ang espesyal. Amen. Kahapon sa aga, kasi may paborito ko may palabas ni Papa sa umaga ng Sabado tungkol sa sasakyan, yung mga brand yung sasakyan. Ayan. Yung sasakyan na, alam nyo, grabe yung features ng sasakyan. May TV siya na pwedeng Android, pwedeng Apple CarPlay. Tapos yung pinaka-tinginan ng gasolina niya, parang computer talaga, gumagana. Tapos kita mo yung sasakyan mo. Kasi yung sasakyan ay may camera sa lahat ng parte. Ha? Pati sa gulong, para makita mo yung dumi ng gulong mo. Pag aatras ka, pag may mababangga ka na, tutunog yun. Pag nalilipat ka, lumalabas ka sa linya ng pinagdadrivean mo, i-alert ka nung sasakyan, nawawala ka sa linya. Pero hindi Tagalog yung sinasabi. Tapos pagka kinatok mo, kusang bababa yung pintuan. Pag sinipa mo naman, kusang bababa yung sakayan. At yun, sobrang grabe. Pati speaker niya, yung mamahaling klase. Nung tinignan ko na yung presyo, sabi nung nagsasalita, you can avail Ford F-150 2022 for the valuable price of 3,100,000 blah blah blah. 3 milyon. Baka 30 pirasong Starex ko na yun. Pero may ordinaryo yung sasakyan, tulad ng sasakyan ko, nagkakahalaga ng 200,000. Ano makikita natin doon? Well, premium things are costly. Amen. Yung mga bagay po na magaganda ay mamahali. Tignan mo ito ha. Ano ba ang value mo? Christianity price. Yung value mo bilang Kristiyano, magkano ba? Let's look at Acts chapter 20 verse 28. And sabi po doon, take heed therefore unto yourselves and to all the flock of God, the flock over the which the Holy Ghost had made you overseers. Sabi ito sa mga pastor to feed the church of God. Pakainin daw namin ang simbahan ng Diyos, which He had purchased with His own blood. Sabi doon pakainin mo ang simbahan ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling tugo. Ang isang blood bag po ay nagkakahalaga ng 3.5 dati. Ewan ko lang na yun. Pero dugo yun ng ordinaryong tao. Imagine how much is the value of the blood of Christ. Sabihin na natin ganito. Magamat ang Bible po ang nagdedeklara. Ang halaga po ng dugo ni Kristo ay sapat pong ipambayad sa kasalanan ng sanlibutan. Imagine magkano. Kay Amalia Shane, tumingin na lang kayo. Ilang kasalanan na yan? Nasa 1,000 kaya? Kaya natingin mo, nasa 1,000 na ang kasalanan ni Alia. Million. Milyon pa, no? Milyon.
Milyon. Ikaw! Tingin mo ilan na yung kasalanan mo? Ano lang, estimate lang. Nasa ilan na ba yung, sabi ni Sandro, ilan na ba yung kasalanan ko? Ano-ano ba yung mga kasalanan ko? Sabi ng Bible. Kasalanan pala yung mga nasa isip ko. Milyon-milyon na yun. Diba? There are millions of ideas sa isip natin. Mga sinabi ko pa. Lalo pa yung mga ginawa mo. Patong-patong, tatlo yun, no? Imagine. Sabi ng kanta, Jesus paid it all to Him I owe. See me like the crimson stain, He washes white as snow. Mga kapatid, isa lang kayo. Pero ilang milyong kasalanan nyo binayaran ni Kristo sa'yo. Ang dami natin. Hindi lang po tayo. Lahat po ng tao binayaran ni Kristo yung kasalanan. Magkano po yun? Ganun po kahalaga yung dugo ni Kristo. At ang sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, for ye are bought with a price. Sapagkat tayo ay binili sa partikular na halaga. At alam niyo po yung halagang yan, halagang hindi mo kayang bayaran. Hindi, siguro ang milyonaryo kayang bayaran niya. May napanood din ako. Pinuntahan yung bahay ni Vicky Bello. Binuksan yung rep ni Vicky Bello. Yung parang aparador na rin. Yung dalawang gano'n ang pinto. Puro chocolate. At yung mga chocolate niya, hindi lang basta yung mga plata. Hindi ganun. Mga chocolate na. Yung chocolate na isa, sinlaki ng hopya eh. Tapos ganyan kakapal. Oh. Tapos puro importe. Sabi, 6 euros isa. Ibig sabihin, isang piraso ng chocolate na kinakain niya, 300 pesos isa. Tapos, lumipat sa susunod na rep. Na ganun ding rep. Yung dalawa. Puro chocolate pa rin. At meron pang isa pang rep na nandun sa banda niya. Napakayaman ng tao na yan. Pero hindi siya ang pinakamayaman sa Pilipinas. Saan ko kayo dinadala? Kahit siya, hindi niya kayang bumili ng salvation. Bakit? Kasi kahit buong mundo, hindi kayang ipambayad sa salvation. What shall it profit a man if he gain the whole world and lost his own soul? Even the whole world cannot pay for their salvation. Walang kahit sino ang kaya magbayad ng sarili niya salvation. But look at it. Someone paid it for us. And it's so expensive, but he can afford it. Kaya niyang bayaran. At in fact, binayaran niya na eh. Bayad na nga eh. I-claim mo na lang yung salvation through Jesus Christ. Ano po yung sabi, the price of a believer is unbelievable. Because once you are a believer, it is Jesus Christ that paid for your sins. Ngayon, gano'n kay special yun? Parang ganito yung pakiramdam. Outing natin, tapos nilapitan ka ni brother o ni sister. Bro, may problema yun sa outing natin. Binayad na kita. Gano'n? Sabay tingin si Nicole sa pinsan nyo. Baka naman te. Alam niyo po ba gano'ng katindi yun? Yung pakiramdam na nailibre ka, yung ice cream nga lang nung nag-soul-winning kayo, sa inyo na eh. Oh. Yung pa kayang ilibre ka sa outing. Alam mo, wag ka naman problema sa bayad sis. Ako na bahala. Tapos, dating ng araw, Pastor, yung akin po, binayad na niya. Ay, teka, asan siya? Hindi sumama. Wala bigla. Hindi, bigla ka ngayon sasali sa basketball. Tingnan nyo, yung simpleng bagay na nailibre ka, ang saya mo eh. But, Jesus Christ paid something that you and I cannot even afford. Ganyan ka po ka-espesyal. Kasi si Kristo mismo ang nagbayad para sa dapat mong babayaran. Ha? At sino man, lahat ng tao, tingnan nyo ha, bilang binayaran ng Panginoon yung ating pagkakautang. Tayo may utang eh, kasi tayo may kasalanan. Bilang binayaran ng Diyos ang ating pagkakautang, alam nyo kung ano yung dapat makita sa atin? Glorify God in your body and in your spirit, which are God's.
Parang yung kanta natin, He gave Himself to pay a debt I could not pay. Hindi ko alam kung paano ilalagay ito sa inyo, pero sobra eh. Amen. Sobra yung dapat nating bayaran. Lagpas ulong utang. Siguro hindi lang lagpas ulo. Lagpas langit yung utang natin. Sa usaping kasalanan mo ha. Sabi nga ni Kenneth, milyon. Yung nga lang utang mo 20, minsan di mo na nababayaran eh. Di ba? Pera mo na 20, babalik ko sa'yo. Di ba? Sa kaklase mo or sa kung sino, asa na? Nabayaran ba? Nabayaran. Nabayaan. Pero yung utang natin bilang mga tao sa ating kasalanan, binayaran na ng Diyos. And it so happened na binayaran niya yon at hindi po siya nanghihingi ng interest. Pero ang hiling niya lang, ang hiling niya lang ganito. Kung may utang kayo sa akin, hindi naman yan para bayaran nyo dahil hindi nyo kayang bayaran yan. Pero sumunod kayo para yung binayad ko sa inyo hindi masaya. Aanhin pa ang binayad sa outing kung hindi ka naman magsiswimming. Hindi, okay naman yung pastor, sumama lang doon. Wala naman tayo doon. Diba? Kaya nga mahal yung binayad doon kasi hot spring yun eh. Kung mura na lang, di sana dyan na lang tayo sa resort dyan, no? Yung 50 dyan, no? Sa clubhouse namin. No? 50 lang dyan. Oh. Laki ng natipid nyo. Imagine, 550 to 500. Compare mo yun. Pero kasama mo yung mga bullfrog na nagsiswimming doon. 10%. Lumalangoy-langoy pa si Hashi. May bullfrog na sa tabi. Oh. May outing kami dati. Ganun na nangyari. Si Palaka, tumalon din sa pool. Eh. Hindi ko alam kung may nakaabot pa. Kinuha nito mo. Dinakma yung Palaka. Kasama nilang nalangoy doon sa pool. Mga kapatid, gusto ko pong dalahin nyo sa isip nyo na ang mahal ng binayad ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo actually binili. Pero ganun eh. Kasi hindi naman tayo dapat bilhin ng Diyos. Una, kanya naman talaga tayo. Pero dahil may utang tayo, binayaran niya yung utang natin. At dahil binayaran niya yung utang natin, marapat lang na bilang pagtanaw ng utang na loob, trato rin natin siyang espesyal. Ano mo naman masasabi special trato mo sa Diyos kung Sunday na Sunday, nandito ka sa church, ganun ko. Dapat nga may toothpick ako rito eh. Para mabigyan nating pansalo yung mga natutulog na. Dito. Kalisuhan yung mata para hindi makatulog. Ano? Oh, yun. Toothpick yun at baliin ng... Tingnan mo, si Lord na naman ang pagbabayarin mo ng pagpupuyat mo sa walang kabuluhan kagabi. See about that. Paano ka hindi mapupuyat? Cellphone ka na cellphone. To, alam niyo to, sigurado ko. Yung epic ka ng epic, kahit wala ka naman titignan talaga. Nauubos oras mo eh. Wala ka naman titignan. Magsha-shopee ka, wala ka rin naman pambili. 99 plus na yung add to cart mo. Yan ang kumukonsumo ng oras mo pag Sabado ng gabi. May Sunday ka, palagay ko, hindi rin kayo makakatulog sa 25 ng gabi. Kasi kinabukasan, 26 na. Kaya baka pag nag-preach ako dito, may mga tirik boys dito. Malay nyo, naamoy nyo yung barbecue habang natutulog kayo. Alright. Please, mga kapatid, so point number 1, it's special to be a believer because special are expensive. You are expensive, mga kapatid. You cannot even pay for your salvation. Jesus Christ paid for us. Jesus Christ paid it with His own life. If believers are too expensive, they should handle themselves with earnest care. Di ba pag mahal, iniingatan? Amen. Meron ba kayong gamit na mahal yung binili? Ano yung gamit na mahal mong binili? Cellphone? Laptop. Laptop? Ha? TV? Pag mahal mo ba binili, binabaliwala mo? Di ba pag mahal bili, pikit bata mong binili, iniingatan mo? Amen. Amen.
Yun. Pag para sa jowa, mahal. Bibilihin. Kahit brief ay butas na, Amen. bibilihin pa rin. Amen. Pag-asawa mo naman na, hindi ka masundo. Isipin nyo yan. Ha? Amen. Pero pag kay Lord, kuripot na kuripot. Ha? Pag kay Lord, pag Thanksgiving, ayaw pa magbayad. Magsya-Shopee 12-12 muna. Imbis na bayad na. Ay, oo. Eh, hindi makasenso tumuunlad. Eh. Kasi si Lord ayaw itratong special. O, next. Special is the extract of hard work. Sabi nga natin kanina, bakit pa mahal ang Contis cake? A Goldilocks cake can cost you 350, yung square na chocolate na dedication cake. Subukan nyo bumili ng Contis. Yung pinakasimpleng Contis, ang pinakamura is 700. Yung maliit pa yun. Yung maliit na Mango Bravo is 800. Yeah. Isipin nyo yan. Bakit mahal yun? Kasi kahit pagtabihin mo sila, halata mong mas pinagpaguran yung Contis. Kaya nga yung itsura ng cake na yon, yung Mango Bravo, patayo siya, ganyan siya kataas eh. Pero yung Red Ribbon na 350, flat lang yun. Pero mayroon pang mas mura doon sa 350, yung Cake Bakery. Yung laging puti lang yung icing. 50. Oh, tapos yung box niya, hindi mo maintindihan. Tapos pag tinikman mo, lasang Purico. Sarap Alam niyo ba yung Purico? Hindi. Parang yung ano yun eh. Yung, di ba, yung sinasalpok sa mukha na pie, yun yun. Napaka mamantika, no? Okay. Kaya mas mahal po yung Contis cake. Eh dahil po mas iniportan yun. Mas pinaghirapan, mas maraming ginawa bago mabuo yun. Lahat naman ng special ganun eh. Ha? Amen. Bakit mas mahal ang special bibingka kaysa sa wala? Dahil sa itlog na maalat? May special na nalalagay. Bakit mas mahal ang mga branded sa mga local na damit? Di ba binabayaran doon yung pangalan? Pag subukan nyo magsuot ng bench, ito hindi naman paninira. Yung bench na damit, ang dali kumupas ng mga bench na damit eh. Dati kasi brand ko yun eh. Pero dahil sa dali kumupas, ayaw ko na. Buong silid lang nila. Dali kumupas eh. Lagi pong mas mahal at laging mas mahal ang special dahil mas grabe yung hirap para mabuo ang special na bagay. Amen. May mga mura namang motor ha. Tanong nyo kay Kenneth. May mga motor na Rusi. Oh. Sa halagang 5,000, makakabili na kayo ng motor ngayon. Oo, meron na. Rusi, sa'yo na talaga. Hindi mo nahulugan. Reverse pa. Medyo magtutulak ka nga lang sa mga unang bahagi. Samantalang yung ibang mga motor ngayon, nagkakahalaga ng 100,000. Meron pa nga 300,000. Pagtabihin mo yung dalawang motor, pareho namang makakapunta sa paroroonan, di ba? Pero subukan mong ibigay yun ng libre pareho. Anong pipiliin ng taong kunin? Ha? Ikaw, Kenneth, na lang. Bigyan ka ng Rusi na kulay orange na scooter. Tapos bigyan ka ng NMAX version 2 na scooter. Parehong libre ibibigay pero isa lang piliin mo. Piliin mo yung Rusi, no? Rusi kasi may yakin po ako. Pero pipili. Mahihain po ako. Saan kayo ka bang mahihain siya? Princess? Isipin nyo nga ito Ang laging kukunin yung mas maganda. Yung mas mahal. Kasi nga special. At para mabuo ang isang mas mahal na bagay, kailangan ng grabing effort para doon. Amen. Ngayon ang salvation natin, ganyan ito lang natin pinag-uusapan. Pero alam nyo ba, para mabuo ang salvation, ang daming naghirap. Amen. Ang daming struggles ang inabot para mabuo ang salvation bilang libreng regalo ng Diyos. Di ba sabi ng Romans chapter 5 verse 6, "For we were yet without strength. In due time, Christ died for the ungodly." Kayo ba magsasakripisyo pa kayo sa taong alam nyo may masamang ginawa? Masama na yung ginawa sa'yo, babalikan mo pa ng kabutihan. Bagamat yun ang sabi ng Diyos, sabi ng Bible.
Pero gagawin nyo ba talaga yun? Nahuli nyo yung taong yun na may masamang ginawa sa'yo. Kunyari, ninakaw yung TV mo, kitang-kita mo. Bakit mo ninakaw yung TV ko? Kasi, hindi ako makanood ng Itbulaga eh. Ano ang first reaction ng tao pag nakakita siya ng magnanakaw sa bahay niya? Napakawalan mo mga aso. Pakawalan yung aso. Kung may aso katulad ni Robo, siguro. Di ba pagkagalit ka? Ninanakawan ka eh. Pero, yung tao na nakita yung magnanakaw, nahuli yung magnanakaw sa akto, at sasabi, uy, bago mo nakawin niya, Rihanna ka muna. Hindi mo, di ba? Hindi naman gagawin yun ng kahit sino. Unless may lason yung papakain. Pero kung ikaw naman magnanakaw, kakain ka pa ba muna? Meron ba magnanakaw na sasabihin doon sa ninanakaw, ay tama-tama, medyo gutom na ako eh. Ang hirap baklasin ng bintana nyo eh. May merienda muna ako. Wala pong ganon. Normal na gagawin ng tao pag may nagnanakaw sa kanya, nakastiguhin niya, lalabanan niya or pipigilan niya. Alam niyo si Kristo ganun ang ginawa eh. May masama tayong ginawa sa kanya, inaragabyado natin siya, pero si Kristo pa ay namatay para sa atin. Amen. Alam ko, papatayin ko na talaga yung alarm niya. Isipin niyo po, paano nangyari na si Kristo, ganun pa yung naging gesture sa kabila ng mga kasalanan natin. Kasi nga, special tayo para sa Kanya. Amen. Balik na naman tayo kay Marbilyn. At yung dalawa niyang madiligaw. This time, hindi na donut ang dala. Ha? Hindi, spaghetti. Sige, laban na ng spaghetti. Yung dalawang manliligaw mo, nagdala ng spaghetti. Yung isa, ang dala niyang spaghetti, yung pesto pasta. Yung paggamit. Narinig niyo na yan? Yung spaghetti hindi naman kulay red. Ha? Yung walang kalasa-lasa, pero ang isang plato is $2.50. O penny? O pwede rin. Habang yung isa, si Boy Hiram, ang dalang spaghetti nakabalot sa plastic. Yung pag kinakain mo pa ganun. Yung tag 15. 20 na. 20 na. Ay, may spaghetti ako para sa'yo, Marby. Pareho sila nag-aabot. Siyempre, pag nandun na si Junvic napadaan, wala na yun. Alam na natin kung saan mapupunta yun. Ngayon, sa dalawang spaghetti, yung sangkap ng mahal, pasta, walang sauce eh. May mga dahon-dahon. Tapos may dinurog na parang tinapay sa ibabaw. Pag naka-order kayo, makikita nyo. Pero pag kinagat mo, sabi ni Junvic pagkain, ate, sarap nito, sagutin mo na to. Habang yung spaghetti ni Boy Hiram, kinain din ni Junvic. Ordinaryo. Mamut lang spaghetti na may konting hotdog. Yun. Sa presyo at sa hirap, sa effort, may dahilan kung bakit mas mahal at mas mura. Diba? Ganyan rin po ang kaligtasan natin. May dahilan kaya mahal ang kaligtasan natin. Dahil si Kristo ang naghirap para doon, si Kristo ang namatay para doon, at ang Diyos po ay nawala ng kanyang kaisa-isang anak para doon. Pero bakit yung spaghetti na hotdog lang, tapos na, ang pinipili natin? You know what I'm saying? Bakit yung mga bagay ng mundon to, yung palaging panalo sa atin? You can choose God, but why we always choose to be worldly? O kayo, Sunday ngayon, nandito kayo sa church. Alam nyo ba yung rason ba't kayo nandito? Gusto nyo ba yung dahilan? Amen. Amen. Gusto nyo ba ba't kayo nandito? Amen. Na-addict ba kayo dito? Amen. Medyo nabawasan na naging na. Kasi mamaya, magpapaalam na naman yan at uuwi na. Mga kapatid, ang dami po naghihirap para makarating tayo dito.
Ang sabi sa Hebrews 11:13, these all died in faith and not having received the promises. Kasi sa Hebrews chapter 11, yung mga tao yan na nagsakripisyo nasa gawain ng Diyos, na lahat sila namatay na hindi pa naman nila natatanggap yung sinasabi nating langit ng time na yon. Pero nung namatay sila, doon sila nagulat kasi napunta sila sa langit at nandun nag-e-enjoy na sila. Pero sila, sabi doon, but having seen them afar off, nakalook forward lang itong mga taong ito. But all of them sacrifice para ang gawain ng Diyos mula nung time na yon ay makarating sa panahon natin in present. At kung di tayo magtitino, malulungkot kayo, palagay ko, kung yung mga anak-anak nyo hindi makakakilala sa Panginoon dahil mapapabayaan natin sila. Amen. Sabi ni Tay, wala pa naman akong anak Ano magkakaroon, di ba? Tingin ko si John Wick, mga 13 to eh. Mga magiging anak na ito. 13. Ninong lahat. Mga senador. Lahat na lang ng bagay pwede mong tignan. Pero bakit lagi na yung sa Diyos yung konti, sa Diyos yung mag-iintay, sa Diyos yung pwede namang bumawi. Alam mo ba, grabe ang hirap para makarating dito. Itong church natin, grabe ang hirap para makarating sa ganitong going to 11. Amen. Pero intindi, no? Parang kakaselebrate lang ng 3rd, 4th, pero ngayon going to 11 na. And if I look back at the hardships from the past, ay, you name it, I have it. May pasaway, may magnanakaw, may sinusundo pa ako sa kung saan, sumama sa boyfriend. Eh, yung lugar ng boyfriend, parang alam mo, lugar ng mga masasamang nilalang eh. Alam niyo kung saan? San Jose. Sugod talaga kami doon sa bahay ng boyfriend. Tinitignan ko yung mga lalaki, nakatingin sa Kaya ako, wala naman akong ano sa kanila eh. Kung bugbog ang gusto nila eh, tatakbo na lang ako. Pero malayo pa lang, nakikita ko na. Ano itong batang itong ginagawa niya sa buhay niya. Nauwi naman namin. Buo namang naiuwi. Pero nag-aanda ako no, kasi baka may tumira sa akin patalikod eh. Kaya nag-iwan ako ng mata sa likod eh. Mga gano'n ko. Siyempre, hindi naman tayo tanga eh. Kung mapahamak pa ako dun dahil sa... Ayun, di na rin nagsisimba. Iniportan ko pa. But, habang inaalala ko yung kwento na yun, kinakwento ko sa inyo, naisip ko, kasi ganun siya eh. Ini-importan niya tayo. Kahit ang pangit naman ng response natin. It is hard work. Kaya ka special kasi pinaghirapan ka ng Diyos. Pinaghirapan ka ng mga tao. Pinaghirapan ka ng mga mananampalataya. Kaya nandito ka. At handa pa sila maghirap, magpatuloy ka. Amen. Pero ba't natin sila hayaang mahirapan? Diba? Tanungin mo nga ako, Pastor, mahirap, sakit sa ulo ba akong miyembro, Pastor? Tinatanong pa ba yan? That's not a question. Oh, maging miyembro mo si Aileen. Oh. Di ba naman mapapanot ka kagad? Oh. Sa konsumisyon. Maging miyembro mo si Nicole. Ay naku, ito si Nicole. Hindi ako dito kilala pag nasa kalsada kami. Masasalubong ko yan, no? Yan, parang wala nakita. Eh. Dadaan ako, nakatigil yan. Gagano pa yan. Hindi ko alam kung anong problema sa akin ito. Dito lang kami magkakilala niyan. Sa kalsada hindi. Hindi ako papansinin yan. Kaya dead mo na rin ako. Pag gumano na siya, gagano na lang. I-ismida na rin. Mga kapatid, marami pong naghirap at marami pong nagsakripisyo para makarating tayo rito sa kinalalagyan natin bilang nag-church tayo. Ang Diyos, nawala ng anak. Si Jesus, nawala ng buhay. Yung mga naunang mananampalataya, nakipaglaban. Yung unang mga mananampalataya, kinukulong, napapatay po sila para itong faith natin sa ngayon mahihatid po sa atin. Yung Bible, para may sulat, ang dami nagpuyat yan. Ang mga pastor, nagpupuyat para may maipreach.
May iba dito nagluluto para may lunch po tayo. Ang dami pong hirap. O, mag-outing tayo. Yung mga magdadrive, yung mga magluluto, maghihirap po yan. Bakit? Para mabigyan tayo ng kasiyahan. So please, wag mong mararamdamang wala kang kwenta. Amen. Amen. Kasi maraming naghirap at nagsakripisyo para makarating ka dito. Amen. Amen. Ngayon, hindi pa ba special yun? Muli, punta tayo sa lugaw. Pag sinabing plain lugaw, ano meron? Wala na. Lugaw, luya. Yun na. Sibuyas. Bawa. Sibuyas, bawang. Yun na yun. Pero pag sinabing special lugaw, May laman. may laman. May goto. Pero pag sinabing super lugaw, meron na ngayon sa mga kainan, may super na sila, higit pa sa special. Malaki na yan. May itlog, alam mo Drex ah. Malaki na yan. May tokwa, may puto, may kikiam sa ibabaw, may squid ball sa ibabaw. Ang daming nasa ibabaw pag special ang lugaw. Pero kahit saan nyo tignan, hindi magpapantay ang presyo ng special at plain. Talaga. Ito ang gusto ko sabihin sa inyo, mananampalataya kahit kailan hindi ka magiging pantay dapat ng unbeliever. Amen. Special ka eh. Pero malala nito, ikaw yung special, pero ang presyo mo, plain. Anong ibig sabihin ng pastor? Special ka, tagapagligtas mo si Jesus, mananampalataya ka, anak ka ng Diyos, pero gusto mo, doon ka sa plain. Sabi nga natin, no, sa outing, magkakasama sa van yung mga babae, mga lalaki, doon tayo sa sasakyan ko. Nalulungkot tayo ibo. Ito naman yan, no? Bakit? Kasi gusto kong bigyan natin ng special treatment ang ating mga kababaihan. Di ba mga lalaki? Amen. Hindi sila sumasagot, ha? Amen. Ayaw nyo bang magpaka-gentle boy? Amen. Siyempre, para lalo mas masaya, bawal i-chat yung jowa sa kabilang bag. Okay lang. Wala na. Para ayaw na niya sumama mo. Hindi, joke lang yun. Joke lang yun. Mayayari ako doon. Tingnan nyo po, sobrang pinaghihirapan po. Magpatuloy ka lang sa gawain. Amen. Susunduin ka, ihahatid ka. Ngayon, hindi mo pa ba nararamdamang special ka? Minsan nga, hindi ka lang special eh. Ha? Sobrang special ka na. Pero hindi naman natin sinasabi na special ka at dinidiin natin sa utak mo. Diba umakyat naman sa isip mo yun? At maging mataas ka naman. Ha? Oh. How much did it cost to bring faith in our time? Innocent people died, sinless Christ sacrificed, people's life work, and preserved Bible in our hands. Oh. Countless nights, pastors, studies, preach something. People really work hard to serve believers. Now, ang tanong ko dyan, what we enjoy today as faith? If we are that special, why we settle for less? Di ba pag Kristiyano ka, do not settle for less? Amen. Amen. Because you deserve the best, pastor? No, you deserve the worst actually. Pero nang dahil sa Diyos, we can experience the best things. Amen. Thirdly, ito maganda tong point number 2. Special is always rare. Amen. Pag special, ang hirap pong makahanap. Pastor, madali lang makahanap. Di ba nga, may tinatawag tayong specially made, Amen. personalized. Doon sa tinatrabahuhan ko, which is actually matatapos na 2 piraso na lang tapos na yun. And finally, makakalaya na rin ako. Magpapagawa siya ng sarili niyang couch. Ayaw niya nang binibili. Gusto niya sariling personal made, handcrafted couch from Italy. Alam niyo ba kung magkano shipping pala? Hindi naman yan parang Shopee na pwedeng voucher lang. Ayos na. Para makapagpadala ng mga ganong gamit, na ganong kalalaking gamit mula sa ibang bansa, kailangan mo ng 20,000 para sa shipping.
Shipping fee lang yun. Eh, yung halaga pa ng item. Tanong punta ka lang dyan sa bulihan. Ang dami nagtitinda ng sopa dyan. 1.5 lang, meron ka na. Pero bakit? Anong kaibahan ng mas mahal? Pareho naman ang upuan, di ba? Kaya siya mahal kasi mahirap siyang mahanap. Dahil natatangi lang yun para doon sa personal na bagay na yun. Doon sa tao. Rare is hard to find, gaya ng mga perlas. Bakit mahal ang perlas? At ang ginto? Bakit mahal yung mga bagay na yan? Kasi mahirap silang mahanap. Ang perlas sa ilalim ng dagat. Ang ginto, minsan nakikita doon sa mga ilog eh. Diba? Yung sinasala ng mga bata. Nanonood kayo kay Eyewitness? Ano pa yung isa? May isa pa eh. Na documentary. Reporter's Notebook. Yan. Manood kayo ng mga ganun. Mas mabubuting yun ang panoorin nyo kaysa manood kayo ng Pinoy Big Brother na puro kalokohan tinuturo sa kabataan. Yung ganun kaliliit na ginto. Bibenta nila. Tapos makukuha nila, wala pang 100 pesos. At ang mangyayari nito, maghahati-hati pa sila dun. Ani pa sila sa 100 pesos. Kaya uuwi yung bata, tinapay ang dala. Maghapon siya naghihirap para doon sa tinapay. Mas mahirap na trabaho dyan. Alam niyo, yung mga bata na sumisisid sa Poso Negro. Kung nanonood talaga kayo ng mga documentary, imagine yourself, nagsiswimming ka sa pupo. Pero sila, yung trabaho, talaga sumisid pa yung isa. Nilublob yung ulo niya doon. Pero eto ka, pasimba-simba lang. Hindi mo kailangan sumisid sa Poso Negro, pero kumakain ka. Iba nga sa atin, wala naman trabaho, pero kumakain. Bakit? Because God provides for us in a special way. Ngayon, rare. Kasi ibilang mo ang lahat ng tao. Marami magsasabing Christian sila. Anong problema? Marami nagsasabing Christian sila, pero hindi mo makita sa buhay nila. Rare, di ba? Ngayon, sabi dito sa 7:14 ng Matthew, because wide is the gate, straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Sa kalipunan ng mga Kristiyano, konti lang naman dyan yung totoong save. Minsan sa loob nga ng church, hindi lahat totally save. Yung iba, na-condition lang, kakarinig lang ng pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Tinanggap naman. Ibig sabihin pa nun, believer na yun. Madali naman sabihin sa bibig na tinanggap mo na. Pero mahirap malaman sa puso na tinanggap mo na. Kayo ba nasa puso niyo pagtanggap niyo sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Well, hindi aayos ang buhay mo hanggat hindi si Kristo ang namumuna sa iyo. Kahit ano pang gawin mong venture sa buhay, hindi magsasucceed kung hindi naman si Kristo ang nag-lead sa iyo doon. Failure, failure, failure pag wala si Kristo sa mga priorities na yan. Kaya isipin niyo po. Sabi ng tunay na 1 Peter, because ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Pag hinabing peculiar, special, mga natatanging tao, that you should support the praises of Him who had called you out of the darkness into His marvelous light. Naranasan nyo na bang mapili sa dinami-dami? Recitation. Medyo negatibo yun. Yung sa maganda, yung napili ka out of many. Ha? O sige. Ang pipiliin natin, maghuhugas mamaya. I see. Negatibo yun, di ba? Pero pag sinabi ko, ang pipiliin natin, para may ano pa, ang pipili natin, wala nang bayad sa outing. I see. Pastorero, wala nang bayad. Kung naranasan nyo na mapili kayo sa dinami-dami, hindi ba't parang, oy, ba't ako? Ako pa talaga. Ako. Alam nyo, sa mundo, ganun din naman. Napakarami mong kalaban sa mundo eh. Kung kayo ay naglakad na ng papeles de gobyerno, alam nyo po ba, na pag nilapitan ka ng mga tao, Miss, ikaw, mauna ka na sa kanila.
Ikaw pinauna. Ang hirap kayo maglakad ng papeles ng gobyerno. May mga remehistradong bumoto. Di ba ang haba ng pila? Amen. Pumila kayo sa bakuna. Di ba ang haba rin ng pila? Amen. Amen. Pero kung magkaroon ka ng special passes, kunyari kasama mo ako. Uy, si Pastor Aaron dyan ah. Uy, paunahin na yun. Kasama ni Pastor. Ako po, lagi ako nakakaranas ng special treatment. Dahil nga Pastor ako. Di ba? Dati naalala niyo pa ng mga anniversary? Iba ang pagkain at mesa ng mga pastor. Amen. Though minsan ayoko talaga yun. Hindi naman dahil sa ayoko yung ginawa ng tao. Kaya lang I don't feel worthy sa mga gano'n. Kaya ayoko sana ng gano'n. Kaya lang wala ka naman magagawa. Mahihiya ka eh. Ayoko ng mga special treatment eh. Kasi hindi ko naman deserve yun. Kaya marami rin tayong mga pagkakamali. Pero, ang Diyos, binibigay niya sa atin yun eh. Special treatment. Amen. At hindi ka lang niya basta tinatratong espesyal, natatangi at pambihira. Oh. Kaya mahal ang ibang bagay dahil rare ito mahanap eh. Mga kolektor. Ha? Alam niyo ba bumibili sila ng mga piyesa ng koleksyon nila just for the sake na makompleto ito yung koleksyon nila? Halimbawa, yung isang particular na bagay na may 5 lang nun sa mundong to. Sa mga kotse, madalas ganun. 3 lang yung coaching ginawang gano'n at isa yun sa'yo. Meaning kagad nun, mayaman ka. Kasi hindi lahat nagkakaroon ng bagay na gano'n. At gano'n din naman sa salvation. Hindi naman lahat magiging saved. Hindi naman lahat makakakilala sa Panginoon. Hindi naman lahat tatanggapin ng gospel. Amen. Pero maganda rito, isa ka na doon. Amen. Amen. Isa ka na sa alam mo yung gospel. Ang problema mo na lang pag di mo yung totoong tinanggap. Hindi po lahat na nagsasabing Christian, Christian nga. Amen. At sa kukonting nagsasabing Christian nga sila, kukonti lang din doon ang talagang totoo. Sabi dyan, if prayer is hard to find because of their value, then how come you can just look around you and see a lot of yourself like others? Kung sinasabi natin ng rare ang magiging special, bakit ang daming katulad mo sa paligid mo? Ano kaya ang issue? Ba't ang daming tulad mo sa paligid mo? O baka kasi hindi talaga makita na iba ka sa kanila. Kayo ba ay madali pang mag-fit in dito sa lupa? Relate pa ba kayo sa Pasko? Excited ba kayo sa mga Christmas trees? Mga mamaya, nasa SM kayo, magpapapicture pa kayo sa Christmas tree. Yan, ako. May mga natawa rito para tingin ko mga papakalong pa kay Santa. Biruin niyo yun. Bihisan nyo lang si Nicole, ayos na. Pag nakita ko ulit sa kanto si Nicole, gusto ako pinansin. Lalabas ko yung pellet gun ko. Para pansinin ako. Ayaw mo ha. Para pansinin mo ako. Now, kung talagang special tayo sa Panginoon at rare tayo, dapat natatangi talaga din tayo sa isip, sa salita, sa gisagad. Amen. Pag parehong-pareho ka ng unbeliever, hindi ka special. Ha? Aileen, tingin ko, sa tamang edad, pwede ka na kumandidatong mayor sa dami ng kaibigan mo. Ay! Pasensya na ako. Pero hindi ko sila makita. Dito. I tried. I tried. Pero sila nakikita ka nila doon. Bakit kaya? Ano kayang problema? Sinubukan ko naman ko siya dahil dito. Lastly, syempre pag special is always the main attraction. Amen. Laging yung special na mga bagay, yun lagi yung pinaka-main thing. Pag sinabing climax, alam nyo ibig sabihin nun? Final. Ha? Ayun yung pinaka-highest. Kung magka sa joke, yan yung punchline. Highlights. Ha? Highlight. Yun yung pinaka-aabangan mo doon sa buong kabuuan. Ha? Sa Kristyanismo, kaya ito special, hindi dahil doon sa mga nangyari na. Kaya ito special dahil doon sa pagaganap. At sa Bible, isang dalang book ang hindi nagaganap. The last part. The climax. The main event.
Amen. Kaya ka-special, alam mo, dahil doon sa main event na yun, ano ka? Amen. I'm not talking about tribulation. What I'm talking about is the marriage supper of the Lamb. Amen. Amen. Kung saan ang church ay ikakasal sa Panginoon and forever be with the Lord. Kaya nga sabi ko dun sa mga walang church, paano kayo? Hindi kayo kasama sa kasal. Wala kayong church. Hindi kayo kasama sa bride of Christ. Kaya problema yan pag wala kang church. Eh di pasto, paano kung dalawa church ko? Ay, di doble-doble. Kunyari, sabihin natin ganito. Pipila ka dahil kakasal ang church sa Panginoon. Saan ka pipila? Ay dalawa church mo. Oo nga no. Medyo mahirap nga yun. Eh buti kung sa pila natin doon sa langit, pagkatabi lang yung dalawang church mo. Eh kung mag-aaway pa yung pasto. Pero dito, makakaasa kayo wala akong kaaway na pasto. Meron pala. Aawayin pala. Eh joke lang ha. Wala talaga. Hindi naman tayo, wala naman akong ano sa mga pastor. May mga pastor na mayabang, pero hindi ko naman sila aaway. Kasi papala kung awahin ko sila. Na-apply ko yung kaisipan ni Pastor Vic na kaibiganan mo lahat. Dahil pag kaibigan mo lahat, wala kang kaaway, mas pabor yun sa'yo. Kaya wala akong kaaway. Kahit ano pa yan. Kahit nga mga pastor na hindi na baptist, kaibigan ko rin. Mga pari lang talagang hindi ko close. Ewan ko ba't gano'n. Medyo natatakot kasi ako sa kanila. Kasi yung mga hawak nila, medyo. Grabe. May experience ako kaya alam ko. Okay. Father, ganun, no? Elementary kami nito, ay may pari lagi. Eh palibasa, nung ako'y elementary, sobrang linis ako lagi. Malinis kasi lagi talaga akong buhok ko, laging nakapexto eh. Ngayon lang naman hindi na. Ang father, niyakap ako. Tapos kinis ako dito. Lalaki rin siya. Bakit? O kaya mula noon. Eh, bata lang naman siguro ako nanakitan, pero maski na parang lost tayo. Tuwa nga yung mga teacher. Oh, binless ka ni Father. Binless? Kasi ngayon, balik tayo sa punto. Special is always the main attraction. Main dish is always served last. Kung nakatikim na kayo ng fine dining, di ba may appetizer muna? Appetite soup. Bago may main course, bago may dessert. Main course. Pero bakit yung main course nasa mid? Ano ba kasi ang purpose ng dessert? Pananggal umay. Kaya sa huli siya eh. Pero may mga tao na inuuna yung dessert. Masarap kasi. Oo, masarap kasi. Pero sa fine dining, hindi pwedeng unahin ng dessert kasi isi-serve yan last. Yes. Ha? Mag-try nyo mag-fine dining kung gusto nyo ma-experience. Pero ayoko ng fine dining kasi syempre gusto ko, mauuna ko yung gusto kong unahin. Okay? Rapture. Sa rapture muna. Rapture is one of the highlights of the Bible. Why? Because it is the coming of the believers to meet the Lord in the air, in the clouds, just like in our verse there, sabi doon, for the Lord Himself shall descend from heaven. It means pababa mula sa langit. And with a shout, with the voice of archangel, and with the trump of God. Ito pa yung pwede mong sabihin na talagang sign na pagbabalik na Panginoon. Yung trump of God, maririnig natin. Ha? Hindi yung mga kung ano-ano. Kasi ayan na nasa Bible. And the dead in Christ shall rise first. So you will see the dead people, pero mga mananampalataya, sila yung una na muling bumabangon. Kaya pag nag-cremate ka at Kristiyano ka, paano kung babangon, abo ka na. Kaya hindi advisable na magpa-cremate talaga. Not unless COVID, wala na tayong magagawa. Then we which are alive and remain shall be caught up together with the clouds to meet the Lord personally in the air. Magkikita na kayo ni Lord. Ang matindi niya, nagkikita na kami ni Lord, kami lahat. Hindi ka pa. Patay. But this is the main. Ito po ay isa sa inaantay natin kung sa generation na natin mangyayari ito. You will meet the Lord in that air.
Yung makalutang ka, grabe na yun. Pero yung makikita mo na si Lord, iba yun. Baka nga lang may magsimbang artista dito eh. Lahat tayo mapatingin. Pero yun, makikita na natin ang Panginoon na pinag-uusapan natin mula pa. Yun po yung main event. Kaya ka-special kasi ikaw yung makakakita nun. Amen. In. Ikaw yung susunduin. Ikaw yung nandun sa ere. That makes it special. In. Pero alam mo kung bakit special yun? Hindi dahil sa nangyaring yun, kundi dahil special si Lord. Amen. At yung special na Lord, pupuntahan ka. O, napaka-special mo, di ba? Kunyari, outing. Nahatin na kayong lahat. Pero si sister, ayaw sumama. Gusto niya, pastor, gusto ko mahatid mo sa lahat ng miyembro doon at balikan mo ako dito sa GMA. Gusto ko mag-isa lang ako sa sasakyan. Papayag ka, princess. Ano gagawin mo doon sa babaeng yun? Ha? Ano gagawin mo? Bubugbugin mo. Kung kayo, yung isang kasama natin, ang gusto, balikan ko siya. Papayag kayo. Hindi papayag si Andrew. Daganan mo, Drew, ha? Special. Pero alam nyo, ganun yung effort ni Lord sa atin. Minsan sobrang pa-special na tayo, pero ganun pa rin ang mangyayari. Hindi na mababago yung sinabi ng Diyos dito, He will meet us in the air. Kahit ano pang gawin mo. Di ba napaka-special mo naman? Hindi lang yun. Final battle. Sabi dito sa Revelation 19 verse 7. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. Verse 9. And He said unto me, Right, blessed are they which are called to the marriage supper of the Lamb. And He said unto me, These are true sayings of God, and the armies which were in heaven followed Him upon the white horses, clothed in fine linen, white and clean. Oh, kita nyo? Medyo nagkamali lang ito isa. Bahan natin to. Yeah. Nakapunta na ba kayo ng kasal? May naramdaman ba kayong kakaiba nung umattend kayo ng kasal? In. Pantao lang kasi pinag-uusapan natin. Dito sa church natin, kung makaka-witness tayo ng ikakasal dito, sino kaya mauna, no? Hindi kaya itong dalawa nakaputi na? Pwede na eh. Nakaputi na eh. Sige, simulan natin ang ceremony. Sino po ang tumututol? Oh. Minsan pag pinag-uusapan nyo, nangingiwi tayo. At alam nyo ba ang point ng relationship? Dyan ang dulo. Amen. Actually, yun nga daw ang start, sabi nila. Start of a new journey. Pero alam nyo, pinaka sa kasal, hindi naman yung araw na kinasal kayo. Hindi yung araw na maghihiwalay na kayo. Hindi dahil sa ayaw nyo na, kundi dahil till death. Diwas po. Samantalang dito sa kasal natin, sa church ikakasal sa Diyos, wala nang death eh. Eternity na yun eh. Pag kinasal ang church sa Panginoon, it stands eternally. Wala nang katapusan yun. Forever happy with the Lord na. Wala ng temptation, wala ng sakit, wala ng sama ng loob, wala ng bigat sa damdamin. It is forever celebration with the Lord. Are you looking forward to it? Na ikaw mamamatay ka na walang kabuluhan. Pag wala si Kristo. Pero ito, magiging special ang buhay mo dahil mamamatay ka na paggising mo, panibagong buhay na wala ng hangganan. Kaya alam nyo, huwag kayong makakaramdam na parang ang baba-baba niyo. Hindi po. Si Kristo ang tumubos sa atin eh. Kaya ako naman sinasabi na very special na maging believer dahil yung main attraction ng pagiging believer ay sa dulo ng buhay dito sa lupa. At yung dulo ng buhay dito sa lupa, pag believer ka, ay umpisa ng walang hanggan mo sa langit. Eh anong hindi mo pipiliin doon?
sa lugar na yun, hindi ka na mamamatay. Sa impyerno din naman, hindi ka na mamamatay. Pero araw-araw ka na bang pinapatay. Amen. You and I, we both know we deserve the place called hell. But because of that, what we call amazing grace, we can go to heaven. Amen. Last verses natin. Heaven. Main attraction, rapture, final battle, marriage supper of the Lamb, and heaven. Alam niyo sa heaven, sabi ng Panginoong Kristo, ito ha. Huwag daw magbilihan ang inyong puso. Kung naniniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Kristo, in my Father's house are many mansions. Pag kinakanta nyo ba yung mansion over the hilltop, anong effect? Kasi kung kinakanta mo yan mechanically, walang impact eh. Pero isipin mo yung tinitirahan mo ngayon sa titirahan mo doon. Di ba yung bahay nyo? Kamusta? Siyempre, kung pumunta ka kay la Sister Nini, maganda bahay niyan. Nakita ko sa mga post nila eh. Ang ganda ng samgyupsal nila. Ang ganda ng kain nila ng chicken wings. May pastor naman na pwede nilang imbitahin. Nagpatama pa yun. Pero din po sa langit, what awaits us there? Daan natin sa kanta. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where... Sintonado ako pagbigay nyo. Will never grow. Di ka na tumatanda. Babay na sa mga wrinkles. Babay na sa mga white hair. And you know, your appearance in heaven will be your best appearance of all time. Amen. And someday yonder, we will never go on. Hindi ka na maliligaw sa langit. Siguro maliligaw ka sa laki. Pero yun yung maliligaw ka na hindi ka naman mawawala. Kaya ka lang naman matatakot maligaw kasi mawawala ka eh. But walk all streets like... Ano daw? May grocery doon, pastor? Literal po na ang nilalakaran sa langit ay ginto. Maglakad ka na nga lang sa silver, okay na. Pero doon ginto. At pag pinag-aralan nyo, may video pa nga yun, yung idea ng itsura ng langit. Tingin ko pag nakita nyo langit kahit saglit, gusto nyo nung mamatay. Amen. Kasi maganda po sa langit. It is the main point of our worship. It is the main reason why Jesus Christ saved us. Kasi gusto niya, kasama niya tayo. At dahil mahal niya tayo, ang special treatment niya sa atin, siya mismo sasalubong. Think about that. And I will come again and receive you unto myself. Hindi pa natapos si Kristo no. For where I am, there you may be also. You are in the same place as Jesus. Yung mga nagpupunta nga lang ng Israel, akala mo nakalangit na sila. Oh, bagong salta sa Israel, tumapak sa iyo. Halik muna yung Holy Land. Hinalikan yung semento. Taas nga ng kamay. Kung manlilibre ako ng trip to Jerusalem. Amen. Yung kukuha na iisip nyo, di ba? But Jerusalem is a place in Israel. Amen. Si Marian Rivera nandun ngayon. Kasi judge daw siya sa kung ano. Miss you. Sabi niya, Holy Land, Holy Place, blah, blah, blah. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon, pupunta ka ba ng Israel? Amen. Nakalook forward ka, di ba? Kasi yun ang bayan ng Diyos. Nandun si Jesus Christ mismo. No, sir and ma'am. He was there. And He will be there again. Pero yung pangako niya, sa langit yun. Amen. For where I am, there ye may be also. Kung akyat mo sa langit, si Jesus sumasalubong sa'yo, malamang. Ano mo mararamdaman pag nagkita na kayo ni Kristo? Emotions. Aha. May hiya. Hiya. Yeah, siyempre. Bakit hahayaan mong hiya ang una mong maramdaman kung hindi mo aayusin ngayon? Para hindi naman hiya ang una mong ipapakita. Amen. The best thing to show Jesus Christ when we go to heaven is gratefulness.
Amen. Amen. Lord, thank you po. I don't deserve to be here. But you saved me. That's the reason andito po. Huwag ka maglala. Basta pag nakita ko si Kristo, automatic save na ako. No. Because there is a chair called Great White Throne of Judgment. And if you see Jesus Christ sitting on a white throne, patay. Ibig sabihin, impyerno ka. Kaya be sure na sa ginagawa mo ngayon, you will see Jesus in the judgment seat of Christ. Not on the great white throne. Kaya pagdasal mo, hindi po upuan niya puti pag nakita mo. Matindi, nakita mo, upuan kabang-kabang na. Yung pala, cover lang yun. Joke lang yun. Now for our conclusion. Bakit tayo special? You'll never know how special you are until you learn to appreciate what awaits for a believer. Amen. Kaya tayo nag-church, hindi dahil para masave tayo, kundi dahil nagpa-practice na tayo ng gagawin natin sa langit. Matindi nito, nasa langit na tayo, praktisado ka na sa worship dito, tulog ka pa rin doon. Amen. Habang nagpipreach ang Panginoon. Tayo. Di ba, Pastor? Pag nasa langit na, wala nang kasamaan doon. Yun nga eh. Wala nang kasamaan, pero tulog ka pa rin. Why believers choose the substitutes of this world when there is nothing more or greater than to be a believer? Amen. Kaya magtataka ka na lang, bakit ang isang believer nagiging unbeliever ulit? Hindi, Pastor, kasi may mga nagbabackslide naman. Believer naman talaga yon. Nagbabackslide lang. Parang yung nakwento ni Brother Joshua. Nagbabackslide lang. Pero someday in time, pare-revive yan at pare-restore ulit. Yes. Pero meron din hindi na talaga na-restore. What is the reason? Because they have not been a believer in the first place. Amen. Kaya tiyakin niyo po ito. Huwag kang mababa ang loob. Maging humble ka, pero huwag mong makiramdaman na mababa ka. Kasi si Kristo ang nagligtas sa'yo. Ha? Minsan pinabababa mo yung value mo nang dahil sa ibang tao. Don't be. Nakita mo si tuwa-tuwa ka sa kanya, para bang taas-taas kasi niya, Pastor. O sino mga artista yan? Papakaalipin ka dyan. Ha? Hindi ka naman kilala niya. Ha? Kung magpapakaalipin na rin lang tayo, kay Kristo na lang. Kasi si Kristo, bago pa man tayo pinanganak, may nagawa na para sa atin. Amen. Pero yung taong pinagsusumikapan mo, wala namang ginawa yan sa'yo, kundi puro consumption. Amen. Oh. Kaya kung ako sa inyo, don't feel bad, don't feel too low. Napaka-special mo sa harap ng Diyos. Pero huwag ka rin naman magbataas. Oy, tabi-tabi. Paunahin niyo ako, anak ako ng Diyos. Mabugbog ka sana pag ganyan ang attitude mo. Hindi po ganon. Low-key lang tayo, mababa lang tayo. Pero mataas ang tingin natin, hindi sa sarili natin, kundi sa Diyos na nagligtas sa atin. Amen. Okay? So feel special about it. Maging special ka. Huwag pong special child, ha? I mean, when we feel special, we always feel grateful. Lord, thank you. Sapagkat yung katayuan ko, ganito, nandahil sa iyo. Amen. Hindi nandahil sa akin. Tayo po ito mayo. Tayo po ay let's pray. Ilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po because ang ganda ng katayuan ng isang mananampalataya na hindi dahil sa aming galing, hindi dahil sa kami ay karapat-dapat, kundi dahil ikaw, Diyos, ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay mapagmahal, na hindi kami karapat-dapat, pero bibigyan mo ng napakagandang katayuan. Hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Lord, ang mensahe pong ito ay naglalayon na iparamdam sa bawat mananampalataya kung gaano ka-special ang aming kalalagayan sa inyong harapan, kung gaano ka-special ang kaligtasan na na-enjoy ng bawat isa, kung gaano ka-special ang maging mananampalataya, hindi ng huwad, hindi ng Diyos-Diyosan, hindi ng Diyos na yari sa bato, kundi ng tunay at buhay na Diyos. Walang ibang kundi kayo. Kaya salamat po sa umagang ito na kami pala, Panginoon,
ay special hindi dahil sa magaling kami, kundi dahil kami ay mananampalataya. Salamat at meron kaming chance na manampalataya sa inyo. Meron kaming pagkakataong pag-serve pa sa inyo. At meron kaming e-enjoyin na langit balang araw, all because of your amazing grace. Kaya tulungan niyo po kami to be more grateful and appreciative sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin every moment of our lives, upang hindi namin kayo basta maisasantabi, hindi namin kayo makakalimutan, hindi namin mas pipiliin ng tao higit sa inyo, at hindi namin pagbubuhusan ng buong lakas at effort ang sino man, kundi ikaw lang, Panginoon. Tulungan niyo po kami na laging ma-discern ang dapat namin unahin sa aming buhay at huwag pabayaan ang relasyon namin sa inyo. Salamat po sa umagang ito, salamat po sa mensahe, salamat po sa bawat isa. Salamat din po sa aming mga bisita. Dalangin ko po na maitanim ang kaligtasan sa kanila at sila naman ay tunay na makakilala sa iyo. Salamat din po sa gawain mo. Dalangin po namin ang aming mga gawain pamamaya at ang patuloy mong paglalagay sa aming puso at isipan. Kung ikaw, O Diyos, ang dahilan kaya nagiging maganda ang lahat ng bagay, ay walang dahilan para isantabi ka namin sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga parating paggawain, sa Thanksgiving, sa anniversary, at maging sa mga iba po pang churches, sa mga Amazing Grace Family, sa ibang pang mga simbahan. We pray for them. Tuloy po namin pinapanalangin ang paggaling ng Father ni Sister Rhea at maging ng anak po ng isang taga-FC na sila po ay parehong gumaling, lumakas at muling makabawi, Panginoon, ng dati nilang kalusugan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay na maging grateful because of the special treatment we enjoy coming from you. Salamat po marami. In Jesus' name. Amen. Amen.